Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Matakot kayo sa Panginoon ang inyong Diyos at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim mo sa iyong isip." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong aking kalakasan iniibig kitang tunay. Minamahal kita ng tunay na tunay, Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Buong aking kalakasan iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Buong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Buong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng nakatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iyo'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan, subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak. Banal magpakailanman at ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon.
pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bakit po natin mamahalin ng Diyos na higit sa lahat ng buong puso, buong isip, kaluluwa at lakas? At bakit po natin susundin ang kanyang mga utos tulad ng pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal sa sarili? Maraming dahilan, iba-iba po. Sa Ebanghelyo, ang eskriba ay nagmamahal sa Diyos ng higit sa lahat at nagmamahal sa kapwa gaya sa sarili dahil ito ang kanyang natutuhan, napag-aralan o napakinggan. Ang mga eskriba po ang mga dalubhasa sa kautusan at siguradong napag-aralan nila ang dalawang pinakadakilang utos na ito. Kaya ito ay kanilang nalalaman. At ano ang sabi ni Jesus? Dahil alam nila ang pinakadakilang mga utos ng Diyos, malapit na raw sila sa paghahari ng Panginoon sa kanilang buhay. Mula po sa ating unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, mamahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat at susunod tayo sa kanyang mga utos dahil ito po ay may kapalit na biyaya o gantimpala na ipinangako ng Panginoon sa mga tao na magmamahal sa Diyos ng higit sa lahat at susunod sa kanyang mga utos. Hahaba ang buhay at lalaki ang kanilang angkan o ang kanilang lahi. Sa ikalawang pagbasa naman, mula sa sulat sa mga Hebreo, ang dahilan upang mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat at ang kapwa gaya ng sa sarili ay si Jesus mismo. Sapagkat si Jesus ang dakila o ang kataas-taasang saserdote na naghain ng sakripisyo sa Diyos. Ngunit ang kanyang hain ay hindi na kailangang ulitin pat dagdagan. Ang hain na ito ni Jesus ay sapat na magpakailanman, sapagkat ang kanyang hain ay hindi tupa o kordero. Ang kanyang hain ay ang kanyang mismong sarili, ang kanyang katawan, ang kanyang buhay sa krus. At ang hain na ito ay para sa ating kaligtasan. Kaya't mamahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat at pati na ang kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili dahil si Jesus ay naghain ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, tama po ang mga dahilan na ito kung bakit mamahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat at susunod tayo sa kanyang mga utos, lalo pa ang pagmamahal sa kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Ito'y ating susundin dahil ito ang ating napag-aralan, ito ang ating natutuhan, ito ang ipinahayag sa atin. Gayon din, gagawin natin ito dahil may pangako ito na biyaya para sa atin na lahat. At gagawin din natin ito sapagkat si Jesus mismo ang dahilan para tayo'y magmahal sa Panginoon at magmahal sa kapwa. Mayroong Jesus na nag-alay ng buhay para sa ating ikatutubos. Ngunit, kung maaari pang dagdagan, ang isa ding dahilan at napakahalagang dahilan bakit natin mamahalin ang Diyos ng higit sa lahat at mamahalin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili dahil naranasan natin ng totoong-totoo at konkretong-konkreto ang pag-ibig ng Panginoon. Na tayo ay una niyang minahal bago tayo nagmahal sa Kanya. Na tayo ay Kanyang pinagpapala at binibiyayaan bago pa man tayo humingi at makiusap para sa ating mga pangangailangan. Na hindi niya tayo iniiwan sa ating mga pagdurusa at mga kahirapan. At sa totoo lamang ay hinahango niya tayo mula rito.
at dahil sa siya ay kumikilos sa ating buhay para sa ating kabutihan. Katulad po ng maraming mga alagad ng Panginoong Hesus nung siya'y naandito sa ating daigdig, at katulad ng napakaraming mga santo at mga banal sa paglipas ng mga taon. Mamahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat dahil ang pag-ibig niya sa atin ay tunay at wagas, at ito ay buhay na karanasan sa atin sa araw-araw. Makinig tayo, sabi ng mga pagbasa. Makinig tayo, bayan ng Diyos. Makinig tayo sa turo, sa pangako kay Jesus at sa ating mga karanasan. Makinig tayo at magpasya. Ibigin ng Diyos ng higit sa lahat at ibigin ng kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. At sumainyo ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.